Si Lu Qingyao ay nagdaraos ng art exhibit gamit intimate scenes niya sa ibang lalaki, hindi iniisip ang nararamdaman ng ang daming kakaibang trip ng mga mayayaman. Lu Yao. Bastion. Shen Xiuyuan. Sayang ang ganda nito. Shen Xiyuan, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba na ako ang fayank mo? Pero ikaw? Ano ba ang mga ginagawa nyo? Tama na, sabi kayo na, wala kaming ginagawa and ayahuay, para lang yan sa sining. Sining. Tinatawag mo bang sining ang nakakahiyaang larawan na ito? Shen Xiuyuan. Hindi ko inasahan na maiintindihan mo ang aming sining, pero hindi ko akalaing ganito kakitid ang isip mo. Ginoong Shen, nag-organize kami ni Qingyao ng exhibit para makapasok sa Monet Art Institute. Monet Art Institute ayaw ng maruruming obra. Ay Cal. Qingyao, masakit ang ulo ko. Ahway, dadalhin na kita sa ospital. Ang nangyaring gayon, babalikan natin yan pagkatapos kung bumalik. Hoy, Decano, kailangan ng Monet Art Gallery ang tulong mo ngayon. Inanyayahan ka naming bumalik sa gallery. Ay sabihin mo yulit ha? Sige. Pumapayag akong bumalik. Ang galing. Ayusin ko ang kailangan para sa iyo. Tatlan na raw. Darating ako para sunduin ka. Sige. Ero kong gagamitin ang posisyon bilang dekano ng Monet Gallery. Para sa exhibit ng faience mo. Hindi ba mas madali yon? Masyado itong napapansin. Si Qingyao ay talagang nagsisika. Ayokong ang kanyang tagumpay ay nakabase lamang sa aking kasikatan at kapangyarihan. Lu Qingyao, inilaan ko ang 5 taon para sa iyong karera sa sining. Pero na yon. Babalik na ako sa tamang landas. Honey, hindi ko mabot. Hayaan mo na ako na ang gagawa. Okay, BA. Paikutin kaunti. Sa tingin mo? Pweed. Hoy, asawa, dahan-dahan lang. Asawa, delikado to. Bakit hindi na lang natin wag ituloy? Ay nako, ang ganda't masaya tingnan to. Paano naman hindi ilalagay? Magangat ka ha? Xiuyuan, anong ginagawa mo? Sabi nila, kapag nag-ipon ng 1,000 bituin sa kasal, magkatuluyan ng pangmatagalan ang mga ikinakasal. Abang buhay. Sige, sasamahin kita. Si Ahway ay na-stress dahil sa'yo, kaya dito muna siya titira sa bahay natin. Yang nangyari kanina. Hindi na kita pag-awayan. Sa susunod, umayos ka na lang. Esensya na, Marshen. Nakakadagdag gulo pa ako sa inyo. Narinig ko kay Qingyao, malapit na pala kayong ikasal. Ang ganda ng pag-aayos nyo sa bahay nyo para sa kasal.
Ang laki ng kama. Kinyaw, pwede ba ako tumira sa kwartong ito? Why? Inihanda kita ng ibang kwarto. Kinyaw, huwag kang magkamali ng iniisip. Sa tingin ko, ang kwarto ay nakakatulong may pakita ang inspirasyon. Kapag dito ako tumira, makakagawa ako makakabiganin. May laban tayo na makapasok sa monet. Mas malaki ang tsansa natin. Ahway, kung ganun, dito ka na tumira sa kwarto na ito. Napakagunggong na babae. Konting pakulo lang, hindi ko inakalang agad na maluloko siya. Lu Qingyao, ito ang kwarto na kakabihis ko lang. Bakit mo pinapapasok ang isang siga sa bahay? Anong siga? Siya Huay ay isang wandering artist. Alam MOBA? Wandering artist. Ang ganda ng paliwanag mo. Wandering artist lang? Wala siyang sariling bahay, kaya kailangan niyang tumira sa bahay ng iba. Ano bang kles na pananalita yan? Si Huay hindi walang bahay. Ayaw lang niyang mapakulong sa mga pangkaraniwang bahay. At saka, ang bahay ko, bahay din niya Huay. Bahay naya? Iano AKO? Ano ang silbi ng lahat ng ginawa ko? Ikaw ang siyempre ang lalaki ng bahay na to. Ako at siya lang naman ay nagkaintindihan sa sining. Magkarelasyong artistiko. Ang hindi mo pagsuporta sa gawain ko, ang hirap talaga. Kinyaw, alam ko na si Tiwiwan ang lalaki ng bahay na to. Huwag ka mag-alala, ayusin ko ang lugar ko dito. Walang problema, gusto mong tumira dito? Di tumir ka, parang bahay mo rin. Ang ganda ng litreto niyo sa kasal. Alisin mo yung maruming kamay mo. Anong ginagawa mo? Nasira na ang litreto, palitan na lang. Ibalik mo yan. Ikaw. Esensya na. Hindi ko sinasadya. Why? Walang problema, wala namang gaanong mahalagang bagay. At saka, pwede namang bumili ulit kahit kailan. Ang mahalaga sa akin. Sa Mara Mo Pala. Simpleng bagay lang na pwedeng palitan. Pwedeng bilhin kahit kailan. Huwag ka nang magdrama, si Yuan. Sinabi ko na, hinahangaan ko lang ang talento ni Ahway sa sining. Wala kaming ibang relasyon. Lu Qingyao. Maghiwalay na tayo. Shen Yuan, hindi ka parent tapos, ha? Ilang beses ko na sinabi ito. Si Ahway ay naging artista sa sariling pagsisikap. Bakit hindi natin siya matulungan? Bakit hindi mo ako maintindihan kahit minsan? Hindi mo ba naisip kung ganun siya kagaling, bakit siya palaboy sa labas? Siya. Pareho ng pumanaw ang mga magulang niya, walang sumusuporta o tumutulong sa kanya sa likod. Alam mo bang sa industriya na sining, hindi ka usad kung walang sumusuporta sa likod? Ito ang iginuhit ko. Tama naman. Di ba ikaw ang gumawa nito? Una, walang sumusuporta sa likod. Hindi talaga ubra. Qingyaw. Halika, tingnan mo to. Huwag ka na makulit, malapit na tayong magbakasal. Hindi ako makikipaghiwalay. Lu Qingyao. Noon, ilang beses kong naisip. Mahal MOBA talaga AKO? Ngayon, ayoko nang isipin. Kung sino ang mahal mo. Wala na akong pakialam. Di inakalaang matagal nang umalis si Dianmone. Babalik siya pagkatapos ng 3 araw KO siya. Matagal ko nang gusto siyang makita. Why? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang tuparin ang pangarap mo. Sa loob ng 3 araw, ako at si Ahway maghahanda ng bagong entry. Mas mabuti kung huwag mo kaming istorbohin. Huwag kang mag-alala, sigurado akong hindi kita istorbohin.
Ginoong Shun. May auction ng sining ngayong gabi. Sama ka ba? Hindi. Galit ka pa ba sa Jibit? Fake it? Gusto mong magsorry o gusto mong sirain ko ulit ang painting mo? Huwag kang sumobra. Ilang beses mo nang ginulo si Ahway. Sabi ko na para lang to sa sining. Kung galit ka, sa akin ka magalit. Sige na, Qingyao. Huwag ka nang magalit kay Xiu Yuan. Bilang isa siyang homemaker, di niya maintindihan ang gusto. Pero pagdating sa sining, may gusto sana akong hingin ang tulong mo. Ahway. Ang SAO ay para sa akin na rin. Huwag ka nang sobrang formal sa akin. Alam mo. Gustong pumasok sa Monet Art Academy. Director Ing Monet Art. Inaka gusto ang tapang at inobasyon. Kaya ang painting KO na yon. Gusto kitang maging modelo ng hubad. Ahway. Ang pagiging modelo ng hubad na ito, talagang medyo hindi komportable. Kasi, may fiancé na ako. At tungkol sa exhibit, sobrang pinag-usapan na ito. Lu Qingyao. Kaya mong tanggihan ang request ni Guhuwei. Kaya kahit paano, may natira pang respeto sa relasyon natin. Walang problema. Hindi naman ito kailangang pwede pag-isipan ito. Naniniwala ako na hindi ka pangkaraniwang tao. Tara na, malapit na magsimula ang auction. May mga maagang gawa ni Dan Monet sa auction gayon. Pumunta ka rin. Dama mo kung ano ang tinatawag na sining. May gawa ko rin pala dito. 2 araw na lang bago umalis. Sige, tingnan na rin. Binabati si MR Lu sa pagkuha ng takbo ng libu-libong kabayo sa halagang 5 milyon. Ang halagang nakuha, Ibibigay na nawanin ay Ginoong Shun. para sa mga bundok. Si, Monsieur Lu. Talaga mahal niya ang asawa niya. Gawin siya. Biglaan lang, 5 milyon. Grab talaga. Gayon naintindihan mo na, di ba? Anong trado kayo SAO? Kitang-kita ng lahat. Itoong. Ang painting na ito ay maagang likha ni Dian Monet. Animulang bid ay 500 milyon. Hindi ba ang bulaklak na binili ni Lu Qingyao para sa akin? Ginawa ko ito bilang alaala. Hindi kayo accolade na may nagkolekta nito. Mukhang gustong-gusto niya ito. Baka, naalala niya pa ang bulaklak na iyon. Magandang pintura. Talagang magandang pintura. Gineo, Pakiupo muna kayo. ipapakilala ko ito sa lahat. Huvak na. Kaalaman ko sa mga gawa ni Director Monet. Hayaan niyo na akong magpaliwanag para sa lahat. Tara, ako na ang magpapaliwanag. Ito. Hayaan mo siya magsalita. Ako ang mananagot kapag may nangyari. Pakiusap, tingnan ang baluktot na linya. Nagpapakita ng pakikibaka sa kawalan ng pag-asa. Mga taong matapang at patuloy na umabante. Ang basag na plura, kasama ang magagandang bulok, napakatalas ng paghahambing, tumutugma sa kaisipan na may akda, pakikibaka at pagkontra. HMMP. Hindi naman naisip ng author noon ang lahat ng ito. Naisip lang na maganda. Kaya niya ito iginuhit. Ang gawa ni Dan Monet. Nasabi mo ng ganong kakaswal? Paano mo nagawang sabihin yan? Dahil ang painting na ito, ikaw ang nagwit. Sapat na, ano nung pinagsasabi mo? Pwede mo akong insultuhin, pero kung ang diyan ay inidolo ko, akala mo kang sana, mas alam mo siya kaysa sa akin. Ano, isang salita lang, tinibag ang sinasabi ninyong sining. Kaya nagalit kayo? Anong ikakagalit namin? Inggit ka lang sa galing ni Ahway sa sining, kaya gumagawa ka ng ganitong paraan para mapansin. Pero sa ganitong paraan, mas lalo lang kitang hinahamak. Ano ba yan? Anong klaseng tao gumagawa ng ganitong bagay? Tama S.I. Qingyao. Napaka-obvious ng pinapakita mo. Hindi ka tulad ko. Ako ang tunay na nakakaintindi ng sining. Sindihan ang ilawan. Congrats Mr. Liu. Binili niya ang artwork na Director Monet sa halagang 50 milyon. Ibibigay namin kay Shin Xiao Yuan. Hindi kay Shin Xiao Yuan, kay Gu Huai. Sa harap ng boyfriend mo, pero naglabas ka ng milyon para sa ibang lalaki.
Ang galing talaga ng style ni Emalu. Pero ayos na rin ang ganito. Kung napunta iyon kay Shen Xiu Yuan, baka kung kailan lang itapon na parang papel lang iyon. Aksyon. Masama ang balita. Ang painting ni Diane Monet ay ninakaw lang kanina. Gusto mo pa bang magdahilan? Akala ko makitid lang ang isip mo, pero hindi ko inasahan na kaya mong magnakaw na painting. Qingyao, huwag magalit kay Kuya Shen. Galit siya dahil binigay mo ang painting sa akin. Kaya ginawa mo iyon. Why? Masayado kang mabe. Ginawa na niya ang ganito, pero pinagtatanggol mo siya. Kahit na may sama siya ng loob, hindi pa rin tama na magnakaw siya. Kuya Shen, anuman ang mangyari, huwag magnakaw. Tingnan kayo na sakting kabiye. Ikaw pala. Naibunak na ang lekha, pero sinisi mo pa ang iba. Mukhang masyado kitang pinalaki na maluwag. Sa pagkakataong ito, kailangan kang turuan na leksyon. Lu Qingyao. Wala kang investigasyon, pero iniisip na ako ang may kasalanan? Kung hindi ay ikaw, Sino? Sabi kayo, hindi ay kayo yan. Mananiwala ka. Hindi. MGA Tao, halaka. Kaya ano na naman ang balak ni Lu ang gawin para parusahan ako ngayon? Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sigurado akong matututo ka ng leksyon. Lu Qingyao. Hindi mo pwedeng ikulong ako dito. Mr. Liu, Si Mr. Shin ay claustrophobic. Hindi ba masyadong Harang, sober naman. Lu Qingyao. Hindi mo pwedeng ikulong ako dito. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Kung hindi, lagi niyang inaapi si Ahui. Lu Qingyao. Lumabas ka na. DKO maintindihan bakit negosyo SI pero simula na yon. Akin na ang pwesto mo. Kung gusto mo, ibigay ko na sa'yo. Di mo na kailangang mabigay. Ang babaeng ganito kabobo. Madali lang makuha yan. Kung iniisip mo na walang utak si Lu Qingyao, bakit ka lumalapit sa kanya? Kung hindi dahil sa pera at reputasyon, akala mo ba mag-aaksaya ako ng oras? Lu Qingyao. Kapag nalaman mo na ang iniidolo mong artista ay ginagamit ka lang, magiging mabait ka pa rin ba sa kanya? Bakit ka tumatawa? Tinitawanan ko ang kapal ng mukha mo. Walalay. Tumukale. Mamaya, ika na makakatawa. Ang sakit. Ahuay. Doctor, tawagin ang doktor. Kailangan talagang pumunta. Kailangan pang ayus. Malalim ang sugat, inabot ang butot litit. Puwed. Mag-iwan ito ng epekto sa Ano ang ibig sabihin na may iwang epekto? Makakapag-drawing pa ba ako sa hinaharap? Qingyao, hindi ako pwedeng magka-problem. Gusto kong maging sikat na pintor. Hindi kayang magka-problem. Huwag kang mag-alala, ayos lang ang lahat. Hahanapan kita ng lunas, gagawin ko ang lahat. Gino Ong Shan, bakit mo ako tinatreto ng ganito? Shen Xiao Yuan, paano ka nakalabas? Naawa lang ako sa kanya. Kaya pinapalabas siya. Di ko inakalang galit pa rin siya sa akin. Paglabas, sinugatan ako gamit ang kutsilyo. Kita namang sinadya niya iyon. Kung di ka naniniwala, tingnan mo ang CCTV.
Ang ibig mong sabihin, si Ahway, sinadya kang pagtripan kahit isakripisyo ang sarili niyang kamay, pati na ang kinabukasan niya. Akala MOBA, Tenga AKO, Shun Xiao Yuan, ang sama mo talaga. Tama na. Ayaw talaga niyang maniwala sa akin. Anong gusto mong mangyari? Siyempre gamit ang paborito mong paraan. Mara Asay Mara, ngipin sa ngipin. MGA Tao. Bitawan niyo ako. Dahil sinira mo ang isang kamay ni Ahway. Kung ganun, ibigay mo ang isang kamay mo bilang bayad. Bagsak. Dalhin siya sa ospital. Malubha ang tama ng kanang kamay mo. Baka makapelikula na yan sa hinahara. Ganito kalala ang sugat ng kamay mo. Bakit walang nag-alaga sa'yo galing sa pamilya? Kung ganun, ibigay mo ang isang kamay mo bilang bayad. Wala akong pamilya. Sa palagay ko, Tayong mga lalaki. magkaroon ng asawa na alaga sa atin. Gu huay asay kabalang bahay. May maliit lang na hiwa sa kamay. Yung asawa niya, kahit anong sabihin, hindi pumapayag. Naghahanap talaga ng pinakamaayos na eksperto bago kalmahin. Walang problema ang kamay ni Guhue. Isa yan sa magandang babae. Lu Qingyao. Talaga namang bulag ako nung pinili kita. Oy, Magandang araw, Direktor. Ang papeles, matatapos bukas. may tao na susundo sa inyo para umalis. Siege. Isang araw na lang. Makakalaya na rin ako sa lahat ng ito. Huwag kang dumilat. Mag-ingat sa pintuan. Ano ba talagang regalo ito? Bakit sobrang misteryoso naman? Pwede mo nang imulat ang mata. Tada! Ito ang espesyal na flower room na inihanda ko para sa'yo. Lahat ng mga bulaklak dito, paborito mong mga kles. Salamat. Ang ganda, gusto ko. Xiao Yuan, sa susunod na birthday mo, bibigyan ulit kita ng bulaklak. Para itong flower room na mas lalo pang gumanda. Ito na ang huli kong pagkakataon. Dinalig KO. Mamaya magli-live ng hubad na pagpipinta. Ano ko ba mapapapayag si Lu Qingyao na maging modelo ko para sa hubad na art tour? Bakit hindi ikaw ang makiusap? Tutal ikaw naman ah. Fiancé Naya. Ang mga bagay sa pagitan mo at Luke, hindi ko dapat pakialaman. Ito ang lugar ko. Hindi ka dapat pumunta, lalo na't pinutol mo pa ang mga bulaklak ko. Mukhang kailangan akong pumunta na lang mag-isa. Nanawala ka ba? Sigurado akong may paraan. Pumayag siyang maging hubad na modelo ko. Ahway. Dalawa. Tatlo. Ahway. Ayo's calling BA? Bakit pagbalik mo, parang nagwala ka, inaaway si Ahway? Ayo's calling BA? Qingyao. Gusto kong pakiusapan si Kuya Shen na kumbinsihin ka. Naphumiyag kang nude model kayo. Kung ayaw niya, hindi na importante. Bakit mo, AKO sinaktan? Para lang sa ganitong kalit na bagay.
Qingyao, wala na akong paraan kaya lumapit ka para humingi ng tulong. Alam mo yan, kailangan makapasok sa Monet Academy. Kung hindi, mas mabuti pang patayin ako kay Oy, UI. Awa. Lu Qingyao. Young Sanabi Naya. Talaga bang nananiwala ka dun? Naniniwala lang ako sa sarili kong nakita. Siya naman talaga ang may kasalanan. Awe. Ang sakit. Awe. Bilang kapalit. Ikaw. Handa akong maging hubad mong modelo. Talaga ba, Qingyao? Alam ko, ikaw ang pinakamabait sa akin. Si Lu Qingyao. Iyan ang patibong na ginawa niya para sa'yo. Kung si Ahuey ang nagdisenyo, kahit patibong, tatalon pa rin ako. Kapag birthday mo na sa susunod, regaloan kita ng bulaklak. Sa oras na yon, mas lalo pang gaganda ang lugar na ito. Oy! Qingyao. Si Kuya Shen, pagod na. Rayaan mo siyang magpahinga. Malapit na magsimula ang live. Maganda muna tayo. Ikaw na muna ang mauna. Susunod ako maya-maya. Sige. Tama na, Xiao Yuan, balik sa kwarto, maligo at magpahinga. Sasamahan KOSI, YSA Studio. Birthday mo na yan. Babalik ako na maaga mamaya para sabay tayong maghapunan. Huwag ka nang magbiro. Anong balik mo? Shen Xiu Yuan. Si Lu Qingyao ay kapar rin by the one. Kailangan mo lang mamatay. Saka lang niya kayang bumitaw sa'yo. At maging tunay niyang asawa ako. Hindi ka ba natatakot na mataklasan to Ni Lu Qingyao? Naggayos na ako ng mga tao. 10 minuto mo lang gayon. May darating para sunugin ito. Noong kasama ko si Lu Qingyao, Sa live na nagpipinta kami. hindi niya ako paghihinalaan. Pwede nang pumasok. Director, naayos na ang mga dokumento. Pwede nang umalis ngayon. Walang pagmamadali. Guhuay, kung gusto mo talagang sunugin ako, mas mabuti pa. Gawing totoo ang palabas. Simula na yan. Sa mundong ito, wala nang Shen Shuyuan. Lu Qingyao. Hindi na kita makikita ulit. Huwag kang matakot. Maging natural lang. Alisin mo ang kamay mo. Huwag mong harangan. Ipakita ang pinaka-natural na Salaha.
Tama. Chinyaw. Mas I relax mo pa. Si Mr. Liu, ang fian. Nagpakamatay sa Bakit ka lumapit sa ibang lalaki habang nagpipinta? magpakamatay. Tak? Sino ang sinasabi mong magpakamatay? Magsalita ka. Sino ang magpapakamatay? Si Shen Xiu Yuan, ang kasintahan mong si Shen Xiu Yuan. Ang galing talaga ng mga tao na to sa trabaho. Ang laki ng apoy. Siguradong mapupulbos si Shen Xiu Yuan. Chinyaw. Si Xiu Yuan siya, bakit siya ganito ka-despair? Grabang puso and I Lu Chinyaw. Sarili niyang Nasunog sa sarili. habang siya at ang kalaguyo sa ilalim ng alibay na sining. Kung girlfriend ko to, matagal na akong namatay sa galit. Si Gu Huwei ba ang nagligtas kay Lupinyaw? Inivan. Fiance niya. Pero kung sino-sino ang inientangle niya, ang isang palaboy. Xiao Yuan. Hindi. Hindi mamamatay si Xiu Yuan. Mahal na mahal, Naya AKO. Hindi niya kayang iwanan ang mundo. Bablik AKO. Hahanapin ko siya. Bakit ako pinipigilan? May tao sa loob ng kwarto, ililigtas sila. Miss Pacusa. Sunog sa greenhouse kumalat sa bahay ng mga Lu. Kahit bombero hindi makapasok. Mga tao sa loob, malamang. Malamang ano? Sabihin mo, ano? Baka kung tao, matagal nang naging abo. Najinyabo. Paano nangyari? Hindi ako naniniwala. Si Xiu Yuan, napakamapalad niya. Hindi pwede yan. Pinoprotektahan siya ng langit, imposible iyan. Bakit bigla na lang nasunog ang bahay natin? Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, ang apoy ang bilis kumala. Hindi isinasantabi ang posibilidad ng sinadyang pagsunog. Ano? Ang ibig niyong sabihin ay, si Xiu Yuan ay sinadyang iniligaw na ibang tao. Chinyaw. Ano nangyari ito? Si Ginoong Shen ay laging mahina ang loob. Ano magkakaroon ng kaaway? Hula KO lang. Malaki ang posibilidad na nagpakamatay siya. Pagpapakamatay. Oo. Hindi may tatanggi na pwedeng pagpapakamat. Sa ngayon, kulang ang ebidensya. Hindi natin alam ang dahilan ng pagkamatay ni Ginoong Shen. Pero, Pero ano? ayon sa investigasyon, kung naagapan ng sunog, maaring naisalba ito. Gusto kong malaman, bago magsunog, mag-isa lang ba siya sa bahay? Ikaw bilang fiancé niya. Nazaan? Alisin ang kamay, huwag harangan. Ipakita ang pinakanatural na ipakita mo sa lahat. Ew. Kasalanan kayo lahat. Ako ang may mali sa'yo. Kung hindi lang ako pumunta sa studio, hindi sana namatay si Xiu Yuan. Kaya, ako ang pumatay sa kanya. Ako ang naging dahilan na kasalanan niya. Chinyaw. Huwag mo masyadong sisihin ang hindi alam lahat ng nangyari. Wala na si Xiu Yuan sa akin. Wala na akong Xiu Yuan. Chinyaw. Huwag kang matakot. Mayroon ka pa ako. Nakontrol na ang apoy. Mrs. Balak ko na maglagay ng duyan sa bakuran na to. Para pagkatapos mong magpinta, pwede kang agad magpahinga. Ako ang bahala sa pagmasahe ng mga Tama. Magtatanim din tayo ng mga puno ng peach para sa lilim sa tag-init. At magkaprutas naman pag taglamig. Tara. Paano nalimutan pinakamahalagang bagay? Ano ang bagay? Ang ating bahay pangkasal. Nakapagdesisyon na ako. Iayos ko ang bahay pangkasal natin. Palacio. Sa oras na iyon, tayo ang hari at reyna ng palasyo na ito. Asawa, ano sa tingin mo, maganda ba ang plano ko?
HM. Ginolu. Lumabas ka, delikado dahil sa makapal na usok. Una, Qingyao. Ang baho talaga, umalis na tayo. Hindi, ayoko lumabas. Si Yuan, matatakot siya mag-isa. Xiu Yuan. Si Yuan, namatay siya dahil sa matinding init ng apoy. Siya. Ang sakit na pinagdaanan niya. Hindi natin kayang maarok. Hindi ako alis. Hindi ko siya iwan. Mananatili ako sa tabi niya, hindi na ako alis pang muli. Pakikirame. Matagal nang dapat na mawala si Shen Yuan. Lu Qingyao. Ikaw ay akin, magpakailanman. Qingyao. AKO. Xiu Yuan, kasalanan ko lahat ito. Pasensya na, nagkulang ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang katotohanan. Kung talagang may nanloko sa'yo. Sisiguraduhin kong wala na siyang matitirhan kahit saan. Malaki ang sunog, shirt lang ang nahanap namin. Sila Lang Ito. Lu Qingyao, ang lungsod na ito na wala ka. Magiging simula ito ng aking bagong buhay. Dean Shen. Si Deputy Dean Wan Ing Monet Art Academy. Dean Shin, sa wakas bumalik ka na. Maligayang pagbabalik sa Monet Academy para magturo. Naniniwala ako sa ilalim ng inyong pamumuno, tataas ang sining ng Monet. Sober ka, Deputy Dean. Sabay-sabay turuan at mag-usap. Hoy! Uy, Dean Shin, hindi kasama ang pamilya. Narinig ko meron kang mamahaling fiancé. Para sa karera, naging house husband ka ng 5 taon. Shen Xiu Yuan. Paano ka magsalita ng ganyan? Ang bahay ko? Ay bahay din and I, why? Besag. Narinig ko pa nga na magpapakasal na kayo. Kailangan ba naming magbigay ng regalo? Naghiwalay na kami. Kaya na yan. Maggie sa nalang AKO. Walang pamilya. Dean Shen. Maraming kabataang talentado ang nagpadala ng kanilang mga gawa upang sumali sa Art Academy. Ang iba ay nakapasa sa nag-organisa kami ng interview banquet. Magdedesisyon kung sino ang makakapasok sa Art Academy. Sige. May isa. Oh. Huwag na tayong mapagod ngayon. Dean Shin, pang-welcome namin sa'yo. May ilang matatagal na kaibigan na gustong makipag-usap sa'yo tungkol. Halika, halika. Ay Dean, wag kang Dean. Tingnan mo itong sobra ka naman. Suway matanda. Hindi pa tapos mag-usap. Uy Dean, saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa banyo, babalik agad. Hoy! Dean Shen. Ano nangyari sa'yo? Uy. Secretary Lee. Yung tatlong matatanda sa loob, gusto nilang matuto. Bill is an MO, tulungan mo ako, ay naku director. Talungan MOAKO. Miss. Talungan mo nalagyan ako ng gamot.
Ano ang plano mo? Hindi. Kahapon. Hindi naman dapat ganito kaharsh, diba? Walang hiya ka. Ikaw na ang anang basasa. Pero ikaw pa ang gustong alagaan ko. Hey naku. Sabi ng doktor, nahimatay ka dahil sa lumang sugat. Hindi dahil masyado akong grab. Grabe? Anong grabe? Teo. Hindi. Wala naman. Uy, anong ginagawa mo? Hindi ba dapat nasa hotel tayo? Bakit nandito tayo asa? Huwag kang gumalaw. Sabi ng doktor, sugatan ka. Bukod pa diyan, kagabi rin. Basta kailangan mong magpahinga. Salamat sa pagdala mo sa akin dito sa ospital. Salamat tapos na. Kagabi. Kayo talaga. Ibinigay ko una kong bises. Pwede kitang panagutan kung hindi mo ito alintana. Pwede tayong magpakasal. Saje, pumapayag akong magpakasal. Saje, pumapayag akong magpakasal. Formal na pagkakakilala, ako si Wen Yuting. Shin Shuyuan. Pagkatapos lumabas ng ospital, magpakasal tayo. Noon, pinakaayaw ni Lu Qingyao ang proposal. Ngayon, may tao na hindi nag-alinlangan na sumago. Qingyao. Pakakasal ka ba sa akin? Abala ako sa trabaho nitong mga ang bagay na ito. Pag-usapan natin ulit sa ibang pagkakataon. Qingyao. Pakakasal ka ba sa akin? Qingyao. Pakakasalan mo na ba ako? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ka na naman ba maganda ang pakiramdam? Wala, maayos lang. Pwede na akong lumabas sa ospital. Saje, ayusin ko ang paglabas mo. Sasamahin kita. Pero ikaw, May lumang sakit ako, pero hindi ako masyado mahina. sige. Tara, sabay tayong pumunta. Kung makita kita ulit kasama ang di mo kilala, putulin na natin ang relasyon mag-ama habang buhay. Huwag mo na akong tawaging ama. Anong nangyari? Bakit kayo galit? Ano ba, yung anak kong pabigat? Kahapon, nilagyan daw siya ng gamot. Ngayon, may lalaki na tumulong sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ang tumulong ay naglagay ng gamot? Huwag mo namang isipin na lahat ng lalaki ay masama. Mas maigi ang mag-ing. Pag nakita mo yung lalaking yon, basagin mo ang mga binti niya. Tingnan natin kung maglalakas loob ba siyang lumapit sa anak ko. Ang lalaking pinili ko, may mali ba? Siya pa ang nagbabanta ng pagputol ng relasyon namin bilang mag-ama. Hindi ako madaling sumuko. Si Tito B.A. Sa Tinjin KO, bumalik tayo at makipag-usat sa kanya bago kumuha ng sertipiko. Bakit nagbabago ka na naman ng isip? Ikaw ang pinili ko bilang lalaki ko. Hindi naman siya ang pumili. Basta ako pumayag, okay na. Sabi. Ang gwapo ing fiancé ko. Napakakisig pa. Kayo na nga. Magtsarang kako. Hintayin mo ako dito. Direktor. Bakit andito ka? May lumang sugat ako, pumunta ako sa ospital Ano, Ido? Yung anak kong pasaway, naloko ng masamang lalaki sa ospital. Ay, Direktor!
Kumusta ang kalusugan mo? Wala bang problema? Walang keso, di apektado ang party interview sa linggo. Ayos pala, pero mag-iingat ka ha. Mauna na kami. Ingat sa pag-uwi. Bakit parang ang ganda ng resemblance niya sa papa ko? Ano? Awawa naman. Tara na. Rainting. Salamat sa pag-alaga mo sa akin ngayong araw. Ikakasal na tayo, sasabihin mo pa ba yan sa akin? Sa tutulan, Kung lumipas pa ang linggo bago ka nagpa-ospital, baka kailangan kong kumuha ng tagapag... Abala ka ba sa susunod na linggo? Ha? Tama. Abala pa ako sa pag-apply para sa interview sa Monet Art Academy. Akala Keo. Gusto rin niyang makapasok sa Art Academy. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko na matutulungan kita. boss, may problema. Ngayon BA ang art exhibit, yon ang patunay ko para sa interview. Bakit nandito ka? Sino ang nagbabantay doon? O, siyang fiance ko. Sabihin mo kung ano ang problema. Sa exhibit natin, nasira ang painting ng Den Monet. Ano? Pinaparestore na, pero kung hindi maayos, hindi kayo makakapasok sa Monet Academy at mababawan ang kumpanya. 3 bilyong utang, diretso bankrupt. Tingnan natin. Wala na talagang chance na ma-restore ito. Isa ito sa peak masterpieces ni Dien Monet. Wala na talagang magagawa. Pasensya na. President Wen, tayong giyong. Mukhang ngayong buhay ko. Walang pag-asa sa Monet Academy. Isara na ang eksibisyon ng Surin ang assets ng kumpanya. Kung kailangan magbayad, magkano ang kulang? Akwin ko ang paraan. Ay Neko. Huwag ka nang malungkot. Dahil nasira ang painting, gagawa ako ng bago para sa'yo. Xiao Yuan. Alam ko gusto mong tumulong, pero hindi ka naman pintor. Hindi mo naiintindihan si Dien Monet, may pinakamataas na halaga sa mundo. Ang kanyang mga painting. Hindi basta-basta na-replicate ng kahit sino. Hindi makapasok sa Art Academy, okay, dahil nakuha ko ang mas mahalagang bagay kaysa sa mga obra. Mukhang si Amar Wen, na hindi nag-usap tungkol sa pag-ibig, ay nahulog para kay Amar Shen. Pero, sayang naman. Ang isang lalaki na tumayo sa likod mo noong nasa pinakamababang punto ka, sino ba naman ang hindi maantig? Pero gusto ko pa ring subukan. Wala namang mas masama pang mangyayari. Ano sa tingin mo? Kung gusto mong subukan, subukan mo na. Tapos na. Tingnan mo kung okay ba. Ito. Parang bagong-bago talaga. Ikaw ba yung hindi pa nakikita na director na si Monet? Ikaw ba yung hindi pa nakikita na maestro na si Monet? Ay Neko, Sa totoo lang, ako impossible talaga. Napakahirap makita si Dien Monet. Bumalik siya sa Art Academy. Ngayon, sobrang hirap na makita siya, parang abutin ang langit. Paano posibleng ikaw siya? Per Xiao Yuan. Ngayon, sobrang laki ng naitulong mo sa akin. Anaku. Ginagawa ko lang ito para mapanatili ang trabaho ko. Sa kasabi ng doktor, masama raw ang tiyan ko, kaya malambot na pagkain lang ang pwede ko. Kamusta? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pyro lang. Sige na, bilisan mo. Sabihin mo sila na i-restart ang art exhibit. Tulad pa rin deti. Grabe, bakit ba ikaw ang nakilala ko na parang kayamanang natagpuan? Hindi ko may kakaila, ang galing ng mata ko. Sa tamang panahon, ipakilala kita sa tatay ko. Tingnan natin kung bakit tutulan niya ang lalaki pinili ko. Para, Saan tayo pupunta? ikikasal tayo. Hindi ako makapaniwala na kasal na ako, parang nananaginip. Oo nga. Ikakan nga tayo.
Mr. Wen, lumabas na ang unang listahan para sa interview sa Monet Art Academy. Ang opisyal na imbitasyon ay pinadala na sa atin. Si Siwan, nakapasok ako sa listahan. Kahit kasal na, parang ang inosente mo pa rin. Huwag kang mag-alala. Dagamot ka ng asawa mo. Huwag nang bumalik sa ospital. Napili na rin sila. Ma'am, inayos na namin ang villa ayon sa bilin ninyo. Lahat ng nasunog na gamit. Pinalitan na rin namin ng bago. Ma'am, kakalabas niyo lang ng ospital. Mahina pa ang katawan niyo, kumain muna kayo. Nagluto ako ng sopas. Xiu Yuan. Ma'am, Huwag na. Kaya ko, tumag-isa. Qingyao. Madalas kang nagpupuyat. Kailangan mo ng dagdag na bitamina. Hito. Xiu Yuan. Qingyao. Nakauwi ka na pala mula ospital. Pagod na pagod ako kagabi. Hindi kita nadalo sa ospital. May magandang balita ako. Nakakuha ko ng impormasyon. Nakuha natin ang pagkakataong ma-interview sa Monet Art Institute. Ito ang bahay ko at ni Xiu Yuan. Anong nangyari sa'yo? Peke kaniro na lang? Qingyao, anong problema mo? Hindi ba ganito na AKO palagi? Di ba masaya at maaliwalas ang bahay? Bakit naglilinis ka na naman na sahig? Ang pagguhit ay nangangailangan ng inspirasyon. Kung walang maayos na lugar, paano ka magguhit? Tama ka. Ayoko sa mga lalaking hindi marunong maglinis. Hindi gaya, Emma. Alam mo na may pagkakusi ako. Lagi mong nililinis ang bahay ng ganito kaayos. Sige na. Lumabas ka na lang kumain. Ikaw, gusto ko pang maramdaman. Ang presensya ni Xiu Yuan. Ang kwartong ito ay minsang inayos niya ng maingat. Halos ikasal na kami noon. Alulang. Halos naging masaya na kami. Halos lang. Halos naging masaya na kami. Shun Shuyuan. Isang taong tila nakaraan. Nagmamalasakit ka ba sa kanya? Magintay kale. Kapag nakuha ko ang ari-arian ng kumpanya mo, siguradong titirahin kita, babae. Qingyao, bababa AKO kami. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo pagurin ang sarili mo ng sobra. Kailangan nating maghanda para sa qualification interview sa Monet Art. Hindi ko na itutuloy ang interview sa Monet Art Academy. Ano ang sinabi mo? Qingyao, bakit mo gustong ihinto? Alam mo ba kung gaano karami ang nangangarap para dito? Kahit anong gawin, inila makuha. At kahit pa iwan mo ito, hindi rin magiging payapa si Tsiwiwan kahit nasa langit. Pero sobrang hirap na para sa akin ito. Kung hindi lang sana, Sa paghabol sa sining,
Hindi sana nagkaroon ng trahedya kay Tsuyuan. Qingyaw, magtiwala ka sa akin. Hindi mo kasalanan ito. Hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga ay mabigat ang loob ko. At saka, bukas umalis ka na sa bahay ko. Ibig mong sabihin, pinapaalis mo. Kung gano'n ang ga. Kakalis lang and I Shuyuan. Hindi ko matanggap na may ibang lalaki sa bahay. Sige na lang. Magpahinga ka mabuti. Sabihin mo lang kung may kailangan. Lu Qingyaw, mukhang kailangan kong bilisan. Makuha agad ang lahat ng gusto ko. Shuyuan. Kaya MOBA talaga. Na iwanan ay kayo? Mahal kong asawa. Nalinis na ang kwarto, oras na para kumain ng almusal. Shuyuan. Miss na Miss Kita. Sobrang Miss na Miss. Ano? Di ba okay pa naman ang kumpanya dati? Bakit biglang nag-pull out lahat ng investments? Sino ang gumawa ng mga form na to? Sino ang nagbigay ng mga plano? Bakit lahat ng proyekto na suspend? Hindi pwede. Hindi na ako makakapaghintay. Ano kung malugi ang kumpanya? Wala akong makukuha ni isang kusing. Ang simpleng bagay na to, bakit di mo magawa ng maayos? Ano ang hawak mo? Qingyaw. Sa KMKO, hawak ko ang mga dokumento ng kumpanya. May problema sa kumpanya, hama ba? Gusto ko maunawaan ang tungkol sa kumpanya. Gusto kong tumulong. Walang malaking bagay. Papupuntahin ko si Tsuyuan para ayusin. Paano ko nalimutan? Si Xiao Yuan kasi. Ang daming karangalan, lahat ito ay dahil kay Tsuyuan. Akala ko deti, ang lahat ay madali lang. Hanggang ngayon ko lang naintindihan. Kung wala siya, wala akong ganito ngayon. Pakiusap, pwede bang makita kayo ang lighter ninyo? Ang painting ng faience ko ay talagang maganda. Tingnan nayo. Sige, salamat. Hoy, hello, mayroon akong ilang paintings dito. Interesado ka bang mag-collect? Okay lang, yan, Qingyaw. Makakatulong din ako. Ang pag-asikaso sa kliyente, ikaw na ang bahala. Sige. Folder ng paglipat ng ari-ari. Sa wakas, nakuha ko na. Pagkalipas ng isang linggo, darating na ang pera lahat. Bake ka na dito. Umalis ka na. Oy! Yung perang ipinangako ni Emargo sa akin, hindi pa dumating Sinabi ni Emargo na sunugin ko ang lahat tungkol kay Shen Siyuan. Lahat ng detalye nasa video na to. Kung Ibibigay ko sa iyo ang pera mamayang gabi. Eos na yan. Di ko akalain na hindi ko na kailangan magsunog, pero 1 milyon ang kinita ko.
Ngayon, may ebidensya ng plano laban kay Shen. Nasa folder na rin ito. Kailangan kong ilagay ito ng maayos. Lu Qingyao, habang buhay mong hindi malalaman na si Shen Xiuyuan ay pinatay ko. At lalong hindi mo malalaman na inilipat ko ang mga ari-arian mo. Shiyuan. Dahil lang buhay ko. Kahit saan ako magpunta, ikaw ang nasa paligid. Pag natapos ko na ang lahat ng bagay dito, pipuntahin kita. Hintayin mo AKO. Mga kasama, ano bang hindi kayo upo muna at mag-usap na maayos? Walong kwenta. Ang kumpanya nyo, pag wala si Ginoong Shen, di man lang kami interesado. Kung wala si Ginoong Shen sa kumpanya, mabuti pa magsara na kayo. Huwag nyo kaming insultuhin sa pagpapadala ng kung sino-sino lang para makipagnegosasyon. Anong nangyayari? Masama ira. May ebidensya sa dokumento tungkol sa masamang bat. Kapag nalaman nila, hapos na tayo. Qingyao. Hindi mo alam, Qingyao. Kliyente ng kumpanya nagkakontrata dahil kay Xiuyuan. Sabi nila, walang halaga ang kumpanya kapag wala, parang mas mabuting magsara na lang. Pakiramdam ko. Pagkatapos umalis ni Ginoong Shen, sinadya niyang gawin ito para iparamdam sa iyo na hindi ka makakagalaw nang wala siya. Pero huwag kang mag-alala. Maghahanda ako na maayos. Siguradong dadalhin ko lahat ng mga kliyente pabalik, walang kulang. Anto? Ha? Ilagay mo ito sa computer para i-check. Ilagay mo ito sa computer para i-check. Mr. Liu, Si Mr. Shen hindi nagpatiwakal. Ano? Si Mr. Shen ay pinatay. Ano nung pinagsasabi mo? Malaking usapan ang tatlong ito. Huwag kang magsalita. Tijol. Ano ang ibig sabihin nito? Ebidensya sa pagpatay kay Mr. Shen. nandito mismo. Emargu, si Shen Xiuyuan ay napasunog na ng buo. Ang video na ito ang ebidensya. Ang ipinangako mo sa aking 1,000,000, huwag mong kalimutang ipadala sa oras. Kaya. Hindi nagpakamatay si Xiuyuan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Qingyao. Hindi ganyan. Klaro sa video ang lahat, mayroon ka pang mukhang mapalusot. Qingyao, hindi AKO yan. Inattack siya ng isang tagalabat. Sinunog sa sariling bahay. Gaano kaya kahirap yon? Lubos akong nagtiwala sa'yo, pero ikaw. Ginamit mo ang tiwala ko para patayin ang pinakamamahal ko. Pakinggan mo, AKO, Qingyao. Takpan ang bibig niya. Ayaw ko nang marinig ang boses niya. May natuklasan pa si Ginoong Lu. Sabihin mo. Hindi pwedeng magpatuloy sa pag-iimbestiga. Kung matuklasan niya ang itinago kong ari-arian, talagang sira na ako. Kailangan muna siyang kalmahin. Agating ng ari-arian sa loob ng makakalayo na ako. Alisin mo yan. Gusto kong makita ang sasabihin niya. Bibigyan kita ng 3 segundo. Pag-isipan mo na mabuti bago magsalit. Qingyao. Hindi mo, AKO, naintindihan. Huwag. Sasabihin ko na. Ang sunog ay fake lang pala. Kasabwat kami ni Ginoong Shen sa palabas na to. Sabi ni Ginoong Shen, sa loob ng taon, nagpakasakit siya para sa pamilya. Hindi na niya kinaya. Gumawa siya ng kunwaring pagkamatay para makaalis. Anong sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin. Si Xiuyuan, Yuhei Pasia? Lu Qingyao, nasasaktan ka sa pagkamatay ni Shen Xiuyuan. Sakit na handa kang maniwala na buhay pa siya. Nahili ka na talaga. Una, lumapit si Ginoong Shen umiyak. Hiniling niyang tulungan siyang mapanggap na inisip ko na gawin ang mabuti. Hindi ko akalain na taong nakaitim. Ginamit ang video para mablockmail. Ngayon, hindi ko maipaliwanag ang sarili ko.
Pasensya na. Naging padalos-dalos ako, hindi ko sinuri ng tama. Tapos ikaw. Ayos lang, gawin mo sa akin ang kailangan. Ang hangad ko lang, pagkatapos mong makuha ang impormasyong ito, huwag ka na magpakababad sa lungkot. Huwag susuko sa pakikipanayam sa Monet Art Academy. Sige, hindi ako malulungkot. Hindi ko susuko pakikipanayam sa Monet Art Academy. Kaligtasan ni Tsuyuan ang mahalaga. Gayon magpapahanap siya. Napakabobo talaga. Matagal na nag-reincarnate si Shen Xinyuan. Ano pa ang hahanapin? Ang sakit. Qingyao, pwede ka bang sumama maglagay ng benda? Sige, dadalhin kita sa ospital ngayon. Sinabi mo noon. Kung may ganitong hardin ng bulaklak. Kapag namatay tayo, gusto nating may libing dito ng magkasama. Pero nayon ikaw. Bilis patayin ang apoy. Banging gatlang. Si Shoyuan. Buka pa ba talaga si Yuan? Sa tingin mo niloloko kita. Halos tapos na. Tayo na sa airport. Gonggong, Pagbalik mula sa party, ang kumpanya mo. akin na buong buo. Ang daming sikat na mga tao, sinasabi mo. Makakapasa ba talaga ako sa interview? Ang daming tao, dumalo sa handaan. Hindi naman lahat sila aplikante. Ano ba, ang tingin mo naman? Kinakabahan lang talaga ako. Relax ka lang. Sa paggawa ng sining o kahit sa anong aspeto, mas magaling ka kaysa sa iba pang aplikante. Pupunta ako sa banyo. Hintayin MOA. Ayusin mo ang personal na kalinisan mo. Sino bang artista ang walang kakaibang hili? Huwag mong kalimutan. Mamaya ang mag-interview sa atin. Si Den Monet na hindi pa lumalantad ang mukha kahit kailan. Una, Idolo KO SI Dean Monet. ang iniisip ko na siya ang mag-interview sa akin mamaya. Yang likod na yan. Si Xiaoyan. Nakikita, KO, tabi ka. Hindi posable na nandito SI, Shinshio. Bake it impossible? Di ba sinabi mo na buhay pa siya? Yan SI Xiaoyuan. Nakita ko siya. Tanga. Buka pa siya. Naloko lang kita. Lahat na sunog na, paano pa nandito? Xiaoyuan. Qingyao. Huwag ka nang magbiro. Nandito, SI Dean Monet. Kung Marita, SI Dean Monet. Wala na tayong pag-asa. Tapos na ang laban. Qingyao, sinabi ko na wala siya dito. Xiaoyuan. Ikaw talaga yan. Nasabi ko na sa iyo. Siya. Imposible. Impossible ito. Huwag ka nang lumapit ta. Huwag ka nang lumapit ta. Paano? Akong nagulat nang makita kita. Sa tingin mo ba, hindi ko na dapat mabuhay? Xiaoyuan. Bake it mo AKO Jinaganyan? Bake it? Bake it AKO Ainiwan? Bake it mo AKO Naloko? Kapag kasama mo ako, ganito ba talaga kahirap? Hindi BA. Alam na niya lahat? Alam kong gusto ni Guhuwei na sunugin ako. Shinshio Yuan, kailangan mamatay ka lang. Para talikuran kanya. Para ako ang maging tunay niyang asawa. Hindi ka ba natatakot? Na Metaklason and I, Lu Qingyao? Nagayos ng tao, may magpapalit sa akin. At magpapasunog ng apoy. Kasama ko si Lu Qingyao, naglalive ng pagguhit. Hindi niya isipin na ako ang may dahilan.
Kang hindi sinabi anay ko na nakasabwat kayong dalawa para makunwaring patay at magsunog ng sarili. Akala ko talaga na namatay ka na. Bakit mo ginawa to? Hindi ako ang nagpasimula ng apoy. Akala ko alam na niya na gustong saktan ako ni Guhuway. Pero hindi ko inakala na malan lang pa rin siya and I Guhuway. Kung gusto mo talagang maging taong walang alam, hindi ko na lang sasabihin ang lahat ng ito. Sabihin mo na. Sagit and AKO, bakit ginawa to? Bakit mo, AKO na loko? Bakit mo, AKO iniwan? Lu Qingyao. Dati na kunwari patay para lokohin ka. Ano man gawin ko, paano gawin? Wala kang pakialam doon. Wala akong pakialam. Sinabi niya talagang wala akong pakialam? Toto, nagunwari lang siyang patay. Akala ko talaga pinasunog ko siya. Niloko niya ako, napaniwala ako. 5 taon na tayong magkasintahan. Malapit na ang kasal, tapos sinasabi mo sa akin na wala lang. Lu Qingyao. May lakas pa ng loob ka bang pag-usapan ang kasal natin? Dinala mo si Guhuway sa kwarto natin. Malapit na ang kasal. Hindi mo inalam ang katotohanan, sinugatan mo braso ko. Malapit na ang kasal. Pumayag kang maging modelo na walang saplo. Lahat ng tao nalaman tuloy. Ngayon, may lakas loob ka pang pag-usapan ang kasal. May dahilan ako kung bakit ko yung ginawa. Ikaw kasi, lagi ininsulto si Ahwei. Kaya pinili kong umalis sa relasyon natin, para sa inyo. Xiao Yuan. Pasensya, alam ko na, huwag tawagin ang pangalan ko. Hindi kailangan ang paghingi ng tawad. Ano ba ang gusto mo? Anong gusto mo, ibibigay ko. Ikaw ang gusto ko. Lumeo ka sa akin. Si Xiao Yuan. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam kayo. Galit ka sa akin. Galit sa pagtreto ko sa'yo dati. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi nagbago. Alam kong mahal mo rin ako. Kung mahal mo talaga ako, dapat matanggap mo lahat tungkol sa akin. At saka, araw-araw nagigising mula sa bangungot. Kung hindi dahil sa pangarap na magpinta, matagal na kitang sinundan. Ngayon, hirap akong makita ka. Sinasabi mo ang ganitong bagay. Ang tagal nating di nagkita, hindi mo ba ako na-miss? Tapos ka na BA? Ni isang paliwanag, ayaw mo bang sabihin sa akin? Ganito ba ang tingin mo sa akin? Ganito na ako kawalang pag-asa sa'yo. Kaya please huwag mo na akong gambalain sa buhay ko. King. Mason ka, Billis. Malapit nang magsimula ang interview. Kayo biya kaibigan na siya. Kamusta kayo? Asawa niya ako. Asawa? Di bate anak ito ni Faiz Dinwen? Anong naging asawa ako ng inutil? Akala ko ang effort ko ay para mapaalis si Shen Xingyuan kay Lu Qingyao. Nakatulong ka sa kanya na makahanap ng mas mayamang babae dahil meron ka ng mas maganda. Kaya ibabalik ko na lang itong tanga na babae sa'yo. Asawa. Anong nangyayari? Bakit niya sinabi na asawa mo siya? Ay, kalaban pala sa pag-ibig. Pag-uwi, magpaliwanag ka ng maayos ha. Tama. Ako ang asawa niya. Tamang dahilan. Yung magpapakasal ha, bakit ka desisibo? Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Akala kayo na saktan kita. Sinisasay kayo on sa real nalulungkot, nagsisisi at nasasaktan. Ay, may bago ka na pala matagal na. Shinshio Yuan. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawa sa akin ito? Kalmalang, Qingyao. Mukhang may pagkakamali dito. Si Ginoong Shen at Qingyao, 10 taon magkakilala, 5 taon magkasinta. Nakahanda na ang bahay nila para ano siya maghahanap ng iba. 10 taon 5 taon nang magkasintahan. Ang relasyon nila. Napakaganda. 10 taon na magkakilala, 5 taon na magkasintahan. Ang damdamin. SBA. Akala ko si Ginoong Shen ay manggugulo, pero makikipagtulungan siya sa iyo, Ginang Wen. Kaya, nagkaroon siya ng karapatang pumasok. Kami and I, Ching, hindi na kailangang mag-alala sa kaligtasan ni Ginoong Shen. Una, ikaw naman, Paano ka nakapasok? Gano'ng kadaming bagay ang itinatago mo? sige na, sabihin mo, sasabihin ko lahat mamaya. Shen Xiuyuan, mas mabuting ipaliwanag mo na malinaw. Totoo bang nagparehistro kayo na babaeng ito? Wala akong kailangang ipaliwanag. Qingyao, huwag ka nang makhuli. Imposibleng maghanap ng iba si Ginoong Shen. Gano ka niya kamahal.
Hindi mo pa ba naiintindihan? Ay. Mag-isip ka. Si Ginoong Shen, walang artistic na sensibilidad. Ngayon, pumunta sa salusalo. Siguradong gusto niyang patunayan. May artistic potential siya. Sa totoo lang, Gusto ka niya talagang balikan. Kasama Kale. Hayan Lu Qingyao na may storbo, Shun Xiuyuan. Ang anak ng Vice Dian, magiging akin din balang araw. Kaya pala, ginagawa mo ito para sa akin. Naku, tama na yan. Antas ng sining ni Tiwan sa bahay. Hindi mo siya mahahabol. Kamwala, as Ang talento sa sining. Kaya na, lalo nawala. 5 taon kayong nagmamahalan. What? Nakipagsama ka pa sa ibang lalaki para sumali. Wala akong pakialam sa nangyari sa inyo. Pero tandaan ninyo. Si Fiwan ang asawa ko. Ikaw. Muni lahat kayo. Dumating na ang hinihintay na sandali. Ang ating interview na handa, opisyal nang nagumpisa. Zuzunod, pakituloy ang pinakamagaling na pintor sa mundo. Ang tanging hukom ng gabing ito. Ang director ng Monet Art Academy. Uy, Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? anong ginagawa nyo? Inimbita ang director ng Monet Art Academy. Bakit nasa entablado ka? Lu Qingyao. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ikaw na walang alam sa sining. Anong obligasyon ang kailangan mong gampanan? Ang tungkol sa ating dalawa, ipapaliwanag ko pag-uwi natin. Pero ngayon, tigilan mo na tong gulo. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Xiao Yuan. Gayon ang unang araw ni Dian Monet. Yuting. Nananiwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Kung naniniwala ka sa akin, hayaan mo akong umakyat, pwede ba? Sige. Ikaw ang asawa ko. Kailangang pagkatiwalaan ng wala. Supportahin kita. Sige, Xiao Yuan. Anong tiwala na yan? Hindi ko ba kilala kung anong kles kang tao? Basta huwag ka umakyat ngayong araw. Yung mga sinabi mong galit na salit. At yung tungkol sa peking, Lahat yan palalampasin ko na. Pangako ko rin na pagbalik natin, pakakasalan kita agad. Hindi kayo kailangan yan. Sasabihin ko ulit. Ang hiling ko lang, lumayo ka sa akin. Ikaw. Hayaan mo na si Gino. Na umakyat sa entablado. Bahala na siya sa gagawin niya. Wala naman tayong kinalaman kung patuloy siyang pipigilan. Masisira ang impression natin kay Dian Monet. Ang interview party na yan. Mahalagang pagtitipon sa mundo ng sining. Kung magpatuloy si Ginoong Shen ng siguradong mapapalayas siya. Bahala na siya sa sarili niya. Kung ako ang mapapalayas, itong party na to, malamang hindi na matutuloy. Ikaw. Dean Shen. Tawag ka sa stage. Ano? Dean. Pakyos up. Hindi inakala, Dian Monet. Na, Ganyong kabata. Gawin siya, napakabata. Pero nanguna na sa mundo. at diyan pa ng Monet Art Academy talagang. Walang katulad. imposible. Hindi siya maaaring maging director ng Monet Art Academy. Siya ay homemaker. Impossible. Hindi. Hindi maaari. Pero di kayo ang nakalang ganyan kakasaloso. Kami ni Ashley ay may daloy na pareho sa sining, parang pamilya sa sining. Sa susunod na 3 araw, Kami yanayaway. maghahanda na entry para sa kompetisyon. Mas mabuti kung wag mo kaming istorbohin. Ako ang nagkamali. Kaya pala sinabi mo na hindi ako dehado sa iba. Ikaw pala ang director. Imposible. Hindi siya ang dekano. Nangyari sa babaeng ito. Kinwestiyon niya ang dekano ng Monet Art Academy. Sawa na siya sa buhay. Babae itong may nipin. Simulan na natin i-review ang kanyang obra. Huvak. Huvak. Artist Gu. Hindi ba't ito rin ang gawa mo? Ano? Gusto mo bang tumakas? Hindi ba ito ang sining na ipinagmamalaki mo? Ano ang kinatatakutan mo? Ano? To? Bulag ba ang reviewers? Kinain ba ng aso ang mga ONG. Kahit anong kalat, nagmumukhang artista kuno. Dahil sa ganitong tao, tinitingnan tayo ng ordinaryong tao ng mababa. Ang babaeng parang walang utak. isinakripisyo ang Ganitong baz. sayang ang laki na ganito. Shun Xiuyuan. Talaga bang gusto mo akong pahiyain na ganito? Pinahiya kita? Pumayag ka kay Gu Huay mag-exhibit ng intimate paintings. Pumayag ka pa sa live streaming.
Nung nagpaint ka ng nude art, bakit hindi sinabi? Ikaw ang nagpapahiya sa sarili. AKO, ginawa ko ang lahat para sa pamilya natin. Tingin mo ba gusto ko ang ganito? Pero Ikaw pala tagal nang nililihim ang tunay mong pagkakang hindi. Papayag AKO kay Guhuay? Maroon pa. Ilan pa ang nililinlang mo sa akin? Lu Qingyao. Gusto ko ang tagumpay mo ay hindi nakadepende sa aking reputasyon at pagkakakilanlan. Hindi ko sinabi sa'yo, pero sinusuportahan kita ng Tahimik lang akong nasa likod mo. Hindi kita na loko. Simula hanggang matapos, niloko sa'yo. Ay ang taong nasa tabi mo, si Guhuwei. Imposible. Si YD AKO Lalgan. Imposible. Kung ganyan ang iniisip mo, wala na akong ibang masabi. Pero pinapayuhan pa rin kita, suriin mong mabuti si Guhuwei. Sana confident ka pa rin sa oras na yan. why? Totoo ba ang sinabi niya? Niloloko ang maling BA talaga AKO? Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang ako. Gumugulo kayo sa event. Itapon nyo ang dalawang to palabas. Naghahangad lang ako ng sining. Peke ka nito? Ako'y lagalag na artista. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Yung bata naman, Matanda, kalilimutan ang plano mong pagpapakasal sa ang asawa Keo ay taong hindi kayang kalabanin. Uy! Gusto kong makita sa araw na ito sa venue. Sino pa ang di pwedeng kalabanin? Tapos na, dalhin mo siya para makita ko. Director, pasensya na. Pasensya, nasa abala. Walang problema, sakto ang dating mo. Sabay tayong tumingin. Ay nako, hindi din. Hinahanap ko ang isang tao. Niloko ang anak ko tungkol sa kasal. Urgente ito, kailangan talagang mahanap siya. Huwag kang mag-alala din. Pag nahanap ko siya mamaya, siguradong babaliin ko ang mga binti niya. Tijo, huwag kang lalapit, manatili ka diyan. Ito ba ang liham mo para sa interview? Tingnan ko kung ano ang ginawa mo. Walang espesyal na makita. Gutom na ako. Tara hanap tayo ng makakain. Tara. Ako ba yan? Kaya pala ayaw mong ipakita. Tingnan nyo lahat, ang likhang ito. Halos perpekto ang karakter at background na ginawa. Ang pagkakailaw ay puno ng kwento. Ito ay isang obra, napakaganda ng kalidad ng gawa. Talagang bihasa ang direktor. Sa ilang salita, Naipahayag ang husay ng obra. Kaapat dapat na. Direktor NG Monetaring Mukhang parehas din ang opinyon ng lahat sa akin. Kinakatawan ko ang Monet Art Institute. Maligayang pagdating kay MS Wen Yuting. Susunod, paki-enjoy ang susunod na obra. Turno, Alam ko, marami kang gustong itanong sa akin. Sasabihin ko lahat pag uwi natin. hindi. Bago tayo umuwi. Gusto kang makilala ng tatay ko. Peke ka nito? Anong nangyari? Ginawa Ang kumpanya namin ay 10 bilyong pondo. napunta sa pangalan ni Ginoong Guhuay. Ano PBA ang plano ninyo? Guhuay, Bakit napunta ang pera sa pangalan niya? Ayon sa aming paunang si Guhuay naglipat ng ari-arian ng kumpanya. Ano? Kung ganyan ang iniisip mo, wala na akong masasabi. Pero pinapayuhan pa rin kita. Surin mabuti, Guhuay. Sana sa oras na iyon, kasing kumpiyansa ka pa rin. IPA sir yan. Gusto kong malaman lahat ng tungkol sa kanya. Qingyao. anong titingnan mo? Sa tingin mo, anong titingnan ko? Hindi ko alam.
Siyempre, titingnan natin kung si Wen Yuting ba talaga ang asawa ni si Yuan. Huwag kang mag-alala, King. Siguradong hindi sila kasal. Huli kayo, Hanabal and I miss when SI Mr. Sean. At ano na yan? Sinabi ni si Yuan na isa lang ang nasa puso niya. Hindi siya may in love sa iba. Ikaw lang ang nasa puso niya. Pero sa ngayon, mukhang wala ng pag-asa na makapasok sa Art Academy. Balik na muna tayo sa hotel. Nasa account na ang pera. Basta mapapaniwala mo ang Abalahin SI Shin Xiao Yuan. magkakaroon ako ng pagkakataon na lapitan si Wen Yuting. Mas mabuti pa. Huwag mong hahayaan na makahanap ako na ibang problema. Ano yang hawakan mo? Chinyao. Hawak ko ang mga dokumento ng kumpanya. Kaya. Simula noong panahong iyon. Nagnanakaw na siya ng selyo at ililipat ang ari-arian. May nahanap pa ba? Sinuri ko ang kuha mula sa action. Nalaman kong ang painting ng Director Monet ay ninakaw ni Guhui kasama ang iba. At sinisisi kay Emar Shen. Maroon pa. Ano pa? Tiningnan ko ang kuha sa bahay niyo. Nakita ko na si Emar Shen ay nasa malit na silid nang siya ay kakalabas lang. Sugar and I Guhui as siya mismo ang naguhit noon gamit ang cutter para ipasa kay Emar Shen ang sisi. Si. Guhui, talagang magaling ka magplano. Pwede ba akong pumasok? Pumasok ka, sakto rin may kailangan akong pag-usapan sa'yo. Chinyao, ano ba ang ginagawa mo? Gusto ko lang sanang kausapin ka para sabihin na dapat tayong kusang lumapit kay Emar Shen. Makheng. Pinapahalagahan mo talaga ang relasyon namin ni Si Yuan. Ang bait mo sa akin. Siyempre, kailangan kong suklin niya. Baka may hindi pagkakaintindihan. Pwede bang kakawalan mo muna ako? Mag-usap tayo na maayos. Mag-usap nga tayo na seryoso. Simulan natin sa paglipat mo ng mga ari-arian ko. Ito, Fake it? Tungkol sa paglipat ng assets ng kumpanya ko, malala mo? hindi ganyan yan. Chinyao, pakinggan mo muna ang ako. Ginawa ko para makapag-ipon ng pondo. Kahit mabankrupt kumpanya. Kaya pa nating bumangon ulit. Tumahimik ka, Sanayan. Gusto mo pa rin akong lokohin. Huwag kang mag-alala. Ang perang ito. Pinapunta ang legal team para kunin muli sa abogado. Wala kang makukuha kahit piso. Ano? Hindi ka na nagpapanggap? Kung hindi ka na nagpanggap, pag-usapan natin ang ginawa mong pang-abuso kay si Yuan. Hindi ko siya inapi. Palagi naman. Ikaw ang tumutulong maglabas ng galit. Di ba? Ako nga ang nagtatanggol sa'yo. Kung hindi mo ako laging ginagatungan, hindi ko siya magagawa ng ganun. Dapat matagal ko nang naisip. Kung hindi mo siya sinisiraan at pinagbibintangan. Si Yuan, na napakabait, hindi siya magiging ganun kapraning. Ang alam ko, malala ang takot ni Yuan sa mga saradong lugar. Pero pinilit ko pa rin siyang ikulong sa madilim na kwarto. Lu Qingyao, huwag mo akong ikulong dito. Luzon, may claustrophobia SI siya. Ang parusang Hindi ba masyado ng mabigat? kailangan din niyang maranasan ang hirap. Kasi lagi ay nawayasay ahwa. Lu Qingyao. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko siya magagawa ng ganong kahigpit? Aray Kao. Hindi pa sapat na sinaktan mo siya. Pilit mo pa siyang itulak sa kapahamakan. Aray Kao. Hindi pa sapat na sinaktan mo siya. Pilit mo pa siyang itulak sa kapahamakan.
Ang ibig mong sabihin, handa si Ahway na si Ray ng sarili, pati na ang kanyang kinabukasan, para lang ma-frame ka. Akala mo ba tenga akaya shun shuyuan. Sobrang sama mo. Ano gusto mong mangyari? Siyempre, sa paraan na paborito mo. Kung ano ang ginawa, yun din ang ibabalik. MGA Tao, halaka. Bitawan niyo ako. Sinira mo ang kame and Ahway. Ibibigay mo ang isa mong kamay bilang kapalit. Basta dyan. Dahil naniwala ako sa'yo, lahat na ito. Ikaw ang may kagagawan kaya gusto kong maramdaman mo ang sakit niya. Gusto kong humingi ka ng tawad sa kanya. Qingyao, nakalimutan mo na. Magkasundo tayo sa sining. Bakit hindi mo pinaniniwalaan? Tumahimik ka. May lakas loob ka pang banggitin ang sining. Dahil naniwala ako na pareho tayo na damdamin sa sining, kaya sobrang tiwala ko sa'yo. Ipinakilala kita sa pinakamagagaling sa mundo na sining, sinamahan kita sa exhibit, pati sa mga pinaka-intimate na pose. Pumayag ako magmodelo ng hubad, ngunit si Xiu Yuan ang naglahad ng problema. Akala ko nagtatampo lang siya. Sa huli hindi siya nag-atubiling magsinungaling na iniwan ako. Pero ikaw, paano mo ako tinreto? Qingyao, maghinay-hinay. Kapag nasira ang kamay ko, hapos na buhay ko. Noong inilagay mo si Xiu Yuan sa panganib, bakit hindi mo inisip ang buhay niya? Ang kame ko. Alam ko na, hindi mo magagawa ito sa akin. Ang maling akala ni Ginoong Shen ay may wawasto. Pwede akong sumama sa iyo at Mukhang nakakapareho tayo na inisip. kahit ano. Kahit kailangan mawala ang kamay o pa ako. Dapat may pakita ito kay Xiu Yuan. Kung hindi, paano makakaramdam ng ginhawa? Ano? Dalhin siya. Sumama ka sa akin para harapin si Xiu Yuan. Harap mismo kay Xiu Yuan, parurusahan ko siya. Tapos niya ako mapapatawad. Huwag, huwag. Si Lahis, bakit hindi siya nagpapakita? May bantay sa labas ng hotel. Kung hindi siya magpakita ngayon, hindi titigil. Sabi ko na, huwag mong gagalitin ang asawa ko. Bakit hindi siya magpakita? Bolang siya. Eto na. Ayaw mo bang galawin ako, ha? Ngayon, gusto kong makita kung sino ang kayang takutin ako. Director! Vice Director 1, Bakit nandito kayo? Hindi ko alam, kayo pala ang tatay ni Yurting. Ama niya. Hay nako, hindi ko talaga inaasa ang batang ito pwede magpakasal sa'yo. Tenda. Hindi ba sinasabi mo, dapat pantay ang estad? Ito sa pamilya ko. Pasaro BA siya? Pasensya na, naulila siya sa ina ng maaga. Dati, abala sa trabaho. Napalampas ang lagi siyang kontra sa akin. Sa totoo lang, napansin ko rin naman. Tuwing nababanggit ang tatay niya, nagkakaganon siya. Madalas siyang kalmado. Bago ako dumating, sinabi niya na hindi palalampasin ng tatay niya. Kaya medyo kabado rin ako. Akala ko kinasal siya ulit sa walang kwentang tao para galitin ako. Pero ngayon, wala nang problema. Direktor Vin, huwag kayong mag-alala dahil nagpakasal na kami ni Yuting. Siguradong alagaan ko siya, pero medyo busilang ako kamakailan. Wala pa akong oras maghanda para sa kasal. Okay lang. Busy kayo sa mga ginagawa nyo. Ako na ang bahala sa kasal. Oh, pupunta na ako ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi na ang tatay mo si Director Wen? Pinag-alala mo ako ng walang dahilan. Ikaw rin, hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala si Director Mone. Pekisap, Ching, Ano man ang parusa. huwag galawin ang kamay ko. Pekis, Xiu Yuan. Xiu Yuan, naimbestigahan ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo. Noon pa man. Noon pa man, si Guhuay ang nakakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa'yo. Kaya kung paano mo siya paparusahan, na sa'yo na yon. Bilazan mo.
Xiu Yuan, maglabas ka ng sama ng loob. Okay, Kaling, maglabas ka. Ginoong Shen, hindi ko nakita ang halaga. Pakawalan mo ako, alayain ako. Handa akong maging alipin mo. Xiu Yuan. Alam ko, mabuti kang tao. Hindi mo kayang gawin ito. Ako na ang bahala sa Epsilon. Huvak. Qingyao. Si Xiu Yuan. Xiu Yuan, nakita MOBA, pinagaganti kita. Patawad na. Lu Qingyao, hindi ka makakaligtas. Hindi makakaligtas. Kung di mo ako kinonsinti, aano ko siya masisira ng madali. Kahit mamatay ako. Hindi ka patatawarin ni Shen. Pareho lang tayo. Yang palabas nayo. Ayoko nang makita. Umalis na tayo. Xiu Yuan. Huwag umalis. Hindi dapat pinagkatiwalaan ang ganitong tao. Bumalik ka. Nanggangako AKO. Hindi ko na ulit gagawin ang ganito. Sa mata mo, sarili mo lang ang importante. Ang nakaraang 10 taon, pinakain ko sa aso. Hindi tayo pwede magkasama. Xiu Yuan. Bake it? Bakit ganito ang nangyari? Ginawa KO, pinarasahan KO as I grew. Bake it, Xiu Yuan, ayaw mo ba akong patawarin? Kung sinira niya ako. Sige, hindi rin kita palalampasin. Grabe ka talaga, nagkaroon lang ng konti pangyayari, simula nung dumating ang Dian, kinuha na agad ng anak mo. Ha. Oo nga. Ang daya mo, plano ko na ipakilala siya sa pamilya ko, tapos nangyari yon. Hindi ako involved sa nangyari. Nalaman ko lang to sa mga huling araw. Akala ko dati, problema siya. Nagkalit ako. Malugod na tinatanggap ang bagong kasal sa kanilang pagpasok. Parang panaginip ito. Hindi ko inakala na ganito kabilis ako magpapakasal sa isang tao. Bake it? Mukhang may magsisisi na yata. Sino may sabi na yan? Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Ikaw ang nag-imbita. Mahal. Hindi ko ginawa yun. Xiu Yuan, hindi ako naniniwala na papakasalan mo ang iba. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako mahal. Hindi ako naniniwala, kailangan kong tanungin ka mismo. Bakit ang dalawang babaeng ito ay sobrang mahal ka? Wala and I isa. Kung ganon, Sisiguraduhin kong mawawala silang lahat. Bakit ka nandito? tumahimik ka. Shen Xiu Yuan, kung gusto mong iligtas si Lu Qingyao, ipagpalit mo si Miss Wen na nasa likod mo. Kung hindi, papatayin ko siya. May pinyari. Xiu Yuan. Sigurado kang pipiliin mo ako, di ba? Sa dami ng taon magkasama. Pipiliin mo ako, sigurado. Saish na, bilhin mo na. Xiu Yuan. Xiu Yuan. Talangan Emma. Ikaw at Lu Qingyao, matagal nang nagmahalan. Sigurado akong siya ang pipiliin mo, di ba? Anong dahilan mo para isipin? Gagamitin ko ang asawa ko. Palitan ng babaeng wala talagang koneksyon. Lu Qingyao. Narinig mo, di ba? Nasa ilalim ka ng kutsilyo ko, pero walang pakialam si Eslin Sion sa'yo. Siya, iningatan si. When Xiao GSA, likod na. Xiu Yuan. Daddy ganito, mo rin AKO minahal. Minahal mo ako, pero hindi ko pinahalagahan, kasalanan ko talaga. Ako ang sumira sa tiwala mo. Hindi na ako muling mamahalin ni Sion. Hindi na niya ako pipiliin ulit. Segregated. Tumawag ng ambulansya, bilisan mo. Xiu Yuan, huwag mo akong iligtas. May sala ako, hindi ako karapat-dapat. Kapag lumabas na si Miss ko sa ospital, tandaan na huwag mabasa ang sugat. At huwag kalimutang magpereseta tuwing lunes. Qingyao. Xiu Yuan.
Ang laki ng bata, hindi mo nakita. You like Kabiye? Pesensya na, pesensya na. Hindi ko na ulitin. Ang malas, nakasalubong ng siraulo. Ako rin biktima. Fake kanito trado. Asayakin? Miss, bili ka ng bulaklak. Pag nakita mo yan, gaganda ang mood mo. Sinabi, and I assure you. Pag nakita ang bulaklak, mapapatawad niya ako. Ooh. Boss, isang bulaklak dito. Ito na lang. Sige, ito na. Show Yuan. Maging masaya ka.